Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay tila hindi maramdaman sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga De Villa. Napapalibutan ito ng matataas na salaming bintana, kung saan tanaw ang perpektong hardin at ang lawa ng Taal sa malayo. Ang halakhakan ng mga bisitang sosyalidad ni Catherine ay kasing kristal ng mga kupitang hawak nila, puno ng mamahaling alak. Nakatayo sa isang sulok si Lia 6 na buwan, nang nagdadalang tao tahimik na nagmamasid. Ang kanyang uniforme bilang kasambahay ay bahagya nang maikubli ang umbok sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino, isang muebles na may buhay sa gitna ng karangyaan. Ay nako darlings, this wedding is going to be the talk of the town. For years, bida ni Catherine, ang kanyang brilyanteng engagement ring ay kumikinang sa bawat kumpas ng kamay. Siya ang magiging reyna ng gabing iyon, ang perpektong nobya para sa bilyonaryong si Miguel De Villa. Ngumiti si Catherine, isang ngiting kasing perpekto ng kanyang mukha, ngunit kasing lamig ng yelo. Sa isang iglap, tila sinasadyang natabig niya ang kanyang kupita. Ang dugong pulang alak ay bumuhos at kumalat sa busilak na puting alpombra na galing pa sa Persia. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa masayang tawanan. Lahat ng mata ay napako sa mantsa. Oh my goodness! How clumsy of me, wika ni Catherine. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lia. Aba Lia, anong tinitingin-tingin mo dyan? Baka gusto mong hintayin pang matuyo yan. Napayuko si Lia. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang mga pisngi. Narinig niya ang mahinang hagikgikan ng mga amiga ni Catherine. Pasensya na po, mambulong niya. Huwag kang puro pasensya. Kumuha ka ng basahan at linisin mo yan. Ngayon din, ang utos ay mariin at walang bahid ng anumang pag-unawa. Hirap man sa kanyang kalagayan, dahan-dahang lumuhod si Lia. Ang bawat paggalaw ay tila may karayom na tumutusok sa kanyang likod. Gamit ang basahan at isang maliit na palanggana, sinimulan niyang kuskusin ang alpombra. Ang bawat kuskos ay tila pagpapakita ng kanyang abang kalagayan sa harap ng mga babaeng nakatingin sa kanya na para siyang isang uri ng insekto. Para sa iyo ito, anak, sabi niya sa sarili habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kailangan kong tiisin lahat ng ito para sa iyo. Nang matapos linisin ang mantsa, tahimik na tumayo si Lia at umatras pabalik sa sulok. Ngunit ang mga mata ni Catherine ay hindi pa tapos sa kanya. Siguraduhin mong malinis. Yan ha? That carpet costs more than your entire life savings. Sabi pa nito, sapat na para marinig ng lahat. Muling nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Hindi na makatiis humanap ng pagkakataon si Lia na lumabas patungo sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Ang mga salita ni Catherine ay parang asidong sumusunog sa kanyang pagkatao. Habang papalabas, nakasalubong niya si Trisha, isa ring kasambahay na mas matagal nang nagsisilbi sa mansyon. Tiningnan siya ni Trisha mula ulo hanggang paa. May bahid ng inggit at pagmamaliit sa mga mata nito. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naupo si Lia sa isang bangko. Doon sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang pangarap niya sa Cebu bilang isang mga awit ang sakit ng pagtalikod ng kanyang pamilya nang malaman ng kanyang pagbubuntis ang paglalaho ng ama ng kanyang dinadala. Lahat ay bumalik na parang isang alon na lumulunod sa kanya. Bakit ka umiiyak? Isang maliit at mahinang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat ng tingin si Lia at nakita ang isang batang babae, mga 7 taong gulang na nakatayo sa kanyang harapan. May hawak itong manika at ang mga mata nito'y malungkot, tila may sariling bigat na dinadala. Ito si Zoe, ang kaisa-isang anak ni Miguel. Agad pinunasan ni Lia ang kanyang mga luha. Wala ito, iha. Napuwing lang siguro si ate. Umiling ang bata. Hindi. Umiiyak ka. Lumapit si Zoe at umupo sa tabi niya, hindi nagsasalita. Sa katahimikan, tila nagkaintindihan ang dalawang kaluluwang kapwa may sugat. Naalala ni Lia ang isang lumang kanta
na laging inaawit ng kanyang lola sa Cebu. Isang hele, isang uyayi na pampakalma. Walang pag-aalinlangan sinimulan niyang awitin ito ng mahina. Dandansoy bayaan ta ikaw pa uli ako sa payag. Ang kanyang boses kahit pabulong ay malinaw at puno ng damdamin. Unti-unting nawala ang lungkot sa mga mata ni Zoe. Ipinatong nito ang ulo sa balikat ni Leah, tila nakahanap ng kanlungan sa himig ng kanta. Patuloy na umawit si Leah at sa mga sandaling iyon, hindi siya isang kasambahay na inaalipusta. Siya ay isang ina, isang kapatid, isang mang-aawit na naghahandog ng aliw. Sa balkonahe ng ikalawang palapag ng mansyon, nakatayo si Miguel de Villa. Kanina pa niya pinagmamasdan ng anak. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging mailap at malungkutin si Zoe. Walang sino man ang nakapagpabalik ng kahit kaunting sigla sa bata. Ngunit ngayon, mula sa malayo na saksihan niya ang isang milagro. Nakita niya kung paano napakalma ng boses ng kasambahay ang kanyang anak. Narinig niya ang bawat nota ng malambing na kanta, isang himig na tila may kapangyarihang maghilom. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel sa unang pagkakataon sa buong araw na yon. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pagkamangha sa babaeng may daladalang lungkot sa mga mata, ngunit may himig ng pag-asa sa kanyang lalamunan. Hindi niya namalayan na may isa pang pares ng mata ang nakamasid sa eksena sa hardin. Si Tricia mula sa bintana ng kusina ay nalilisik ang mga matang pinanood ang paglalapit ni Leah at Zoe. Ang inggit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi yun isang simpleng pag-aliw sa bata. Isa yung kalkuladong galaw. Mabilis na umakyat si Tricia at hinanap si Catherine na kasalukuyang nagpapaalam sa kanyang mga bisita. Ma'am Catherine, sabi ni Tricia na may kasamang pag-arte ng pag-aalala. May dapat po kayong malaman. Ano yon? Make it quick, sagot ni Catherine iritado. Yung si Leah po. Nakita ko sa hardin. Kasama si Ma'am Zoe. Kumunot ang noo ni Catherine. Anong ginagawa nila? Naku ma'am, kinakantahan niya po yung bata. At nakita ko po si Sir Miguel sa balkonahe nakatingin sa kanila. Parang tuwang-tuwa po si Sir. Puno ng laso ng bawat salita ni Tricia. Baka po, alam niyo na, ginagamit niya yung bata para makuha ang atensyon ni Sir. Yang mga ganyang babae mahilig manukso. Ang mga salita ni Tricia ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng selos ni Catherine. Isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng hapagkainan si Leah, hinarang siya ni Catherine sa pasilyo. Walang ibang tao sa paligid. Saan ka galing kanina? Tanong ni Catherine. Ang boses ay mababa at mapanganib. Sa hardin lang po ma'am, nauutal na sagot ni Leah. Kasama ang anak ni Miguel. Hindi iyon tanong kundi isang akusasyon. Anong binabalak mo ha? Wala po ma'am. Nagkataon lang po na nandoon si Zoe. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ginagamit mo ang bata para magpapansin sa magiging asawa ko. Iniisip mo na dahil sa tiyan mo, maawa siya sa'yo, nanginginig, na umiling si Leah. Hindi po totoo yan, ma'am. Wala po akong masamang intensyon. Lumapit si Catherine, ang mukha niya'y ilang pulgada na lang mula kay Leah. Makinig ka sa akin, babae. Si Zoe ay magiging anak ko at ayokong nilalapitan mo siya. Ayokong naririnig niyang kumakanta ka ng mga basahan mong kanta. Hinawakan ni Catherine ang braso ni Leah nang mahigpit ang mga kuko, nito'y bumaon sa kanyang balat. Layuan mo siya. Layuan mo si Miguel. Tandaan mo, Leah, isa ka lang katulong dito. Binitawan siya ni Catherine nang marahas. Isang maling galaw mo lang, lilipad ka palabas ng mansyon na to kasama yang daladala mo. Maliwanag. Tumangulang si Leah hindi makapagsalita, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tinalikuran siya ni Catherine at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang babala. Naiwan si Leah sa pasilyo nanginginig sa takot at sakit.
Ang bahagyang pag-asa na naramdaman niya sa hardin kanina ay muling nilamon ng dilim. Sa mansyong yon, kahit ang isang simpleng kanta ay maaaring maging isang kasalanan. Kinabukasan, isang magarang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang 60. May tindig na puno ng awtoridad, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata. Suot niya na ay isang simpleng bestidang lino, ngunit kitang-kita sa kalidad nito at sa perlas na kwintas sa kanyang leeg na siya ay isang taong sanay sa karangyaan. Siya si Doña Rosario de Villa, ang ina ni Miguel. Nasalubong siya ni Catherine sa may pinto, suot ang pinakamatamis niyang nangiti. Tita. Welcome home. We missed you so much, bati niya sabay abot sa kamay ng matanda upang magmano 1 kilos na halatang pilit at hindi natural sa kanya. Ngumiti lamang ng bahagya si Doña Rosario. Catherine, kumusta ang paghahanda sa kasal? Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na tila sinusuri ang bawat galaw ng kanyang kaharap. Everything is perfect, tita. The best wedding planner, the most beautiful flowers. You will be so proud, masiglang sagot ni Catherine. Ang mga mata ni Doña Rosario ay iginala sa paligid. Ang buong bahay ay abala. Mga florista na nag-aayos ng mga puting rosas, mga tauhan, mula sa catering na kausap ang punong kusinero na si Kuya Ramon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lia na hirap na nagbubuhat ng isang mabigat na florera. Agad na kumunot ang noo ng matanda. Ija, tawag niya sa dalaga, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa ginamit niya kay Catherine. Bitiwan mo iyan. Buntis ka, hindi mo dapat pinapasan ang mga ganyang kabibigat. Nasaan ang ibang katulong? Nagulat si Lia sa biglaang atensyon. Maging si Catherine ay natigilan at isang mabilis na inis ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito pinalitan ng isang pekeng pag-aalala. Naku, oo nga pala. Lia, I told you to be careful. Halika, ipagawa mo na lang yan kay Tricia. Sabi ni Catherine, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Doña Rosario ang tunay na kulay ng kanyang magiging manugang. Tiningnan niya si Lia ng may tunay na pagmamalasakit. Kumusta ka, Hija? Ilang buwan na? Yan 6 na buwan na po, Senyora Magalang, na sagot ni Lia habang bahagyang hinihimas ang kanyang tiyan. Huwag mo akong tawaging Senyora. Tita Rosario na lang, sabi ng matanda sabay ngiti. Magpahinga ka kung kinakailangan. Ang batang yan ang mas mahalaga. Ang simpleng pag-uusap na yon ay sapat na para maramdaman ni Catherine na may kakumpetensya siya sa atensyon ng kanyang future mother-in-law. Tiningnan niya si Lia ng masama nang tumalikod si Doña Rosario. Kinahapunan habang si Catherine ay abala sa pagsusukat ng kanyang wedding gown, nagpasya si Doña Rosario na maghanap ng mga lumang photo album sa silid-aklatan ng mansyon. Ito ay isang sulok ng bahay na madalang puntahan tahimik at napapalibutan ng mga aklat na may amoy ng lumang papel. Inutusan si Lia na maglinis ng alikabok sa silid na yon. Para kay Lia, ito ay isang biyaya, isang pagkakataon na makalayo sa mapanuring mga mata ni Catherine at sa kainggitan ni Tricia. Habang nagpupunas ng mga estante sa paniniwalang siya ay nag-iisa, hindi niya napigilang humimig. Isang malungkot na kundiman na paborito ng kanyang ama sa Cebu. Ang himig ay naging mga salita, at ang mga salita ay naging isang buong kanta. Kung dahil sa'yo ako'y mamamatay, puso ko'y iiiwan sa'yo, o aking mahal. Ang kanyang boses, kahit hindi buo ang lakas, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid-aklatan. Ito ay isang boses na may pambihirang kalinawan, puno ng pighati, ngunit may sinag ng pag-asa. Nakapaloob dito ang lahat ng kanyang nawala, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pamilya, ang kanyang unang pag-ibig. Sa may pintuan nakatayo si Doña Rosario, hindi gumagalaw. Napahinto siya sa kanyang paghahanap nang marinig ang pag-awit. Nakikinig siya, nabibighani. Hindi ito boses ng isang simpleng kasambahay. Ito ay boses ng isang artista
isang mga awit na may kaluluwa. Tinitigan niya ang dalagang nakatalikod na buong pusong nag-aalay ng kanta sa kawalan at isang damdamin ng panghihinayang at paghanga ang bumalot sa matanda. Anong ginagawa ng ganitong talento sa loob ng mansyon naglilinis ng alikabok? Nang matapos ang kanta, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Leah. At sa kanyang paglingon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Doña Rosario. Agad siyang namutla. Naku, pasensya na po, Tita Rosario. Hindi ko po sinasadya. Nakakahiya po, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngumiti ang matanda, isang tunay at mainit na ngiti. Huwag kang humingi ng tawad sa isang bagay na napakaganda. Lumapit siya kay Leah. Saan mo natutunang kumanta ng ganyan, Hija? Sa probinsya lang po. Mahilig lang po kumanta ang pamilya namin, nahihiyang sagot ni Leah. Hindi yan basta hilig lang. Biyaya yan. Tinitigan siya ni Doña Rosario nang may bagong pagtingin. Huwag mong hayaang malimutan yan ng alikabok ng lugar na ito. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, 3 lamang sila, si Miguel, si Catherine at si Doña Rosario. Si Leah ang nagsisilbi tahimik na gumagalaw sa kanilang paligid. Walang tigil sa pagkukwento si Catherine tungkol sa mga mamahaling detalye ng kasal. And tita, you should see the cake. It's 7 tiers designed by the most famous baker in Manila, and my gown. Oh my God, it's a dream. Tumango-tango lang si Miguel, halatang pagod na sa paulit-ulit na kwento. Si Doña Rosario naman ay tila mas interesadong pagmasdan ang bawat isa sa kanila. Sa gitna ng pagkain, biglang nagsalita ang matanda. Walang kamalay-malay sa bombang kanyang pasasabugin. Miguel, alam mo ba na mayroon pala tayong isang tunay na alagad ng sining dito mismo sa ating pamamahay? Napatingin si Miguel sa ina, nagtataka. Sino po, ma? Si Leah? Nakangiting sabi ni Doña Rosario. Narinig ko siyang kumanta kanina habang naglilinis. Ang boses niya. Anak pang entablado. Isang pambihirang talento. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, natigilan si Leah habang nagbubuhos ng tubig sa baso ni Miguel. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga tainga at ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngumiti si Miguel at lumingon kay Leah, may bagong paghanga sa kanyang mga mata. Talaga? Ma, kaya pala magaan ang boses niya. Naalala ko, kinantahan niya si Zoe minsan sa hardin. Lahat ng dugo sa katawan ni Catherine ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ngunit sa halip na magalit, isang malamig at kalkuladong ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang napakagandang ideya. Tumawa siya, isang tawang pilit at matinis. Wow, really? How interesting. Hindi ko alam na may tinatago pala siyang talento. Tumingin siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na paraan. Naku, Leah, dapat kumanta ka para sa amin minsan? A private concert? Bumalik si Leah sa kanyang pwesto, sa gilid ng silid yumuko para itago ang takot sa kanyang mukha. Alam niya ang ibig sabihin ng tingin na yon. Hindi iyon paghanga. Iyon ay isang banta. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters, narinig ni Leah ang pag-vibrate ng kanyang luma at gasgas ng telepono. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello, Leah, anak, boses iyon ng kanyang ina, humihikbi sa kabilang linya. Agad na kinabahan si Leah. Nay, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak, anak? Ang tatay mo. Lalong lumakas ang pag-iyak ng kanyang ina. Inatake sa puso kaninang umaga. Nasa ospital kami ngayon. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leah. Ano po? Kumusta na po siya? Kailangan siyang maoperahan agad, anak. Sabi ng Dr. Barado, ang mga ugat sa puso niya. Pero wala tayong pera, Leah. Kailangan natin ng malaking halaga para sa operasyon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Anak, tulungan mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin.
Nabitawan ni Leah ang telepono. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama tulala. Ang mga pader ng kanyang maliit na silid ay tila lumiliit, sinasakal siya. Kailangan niya ng pera, malaking pera, at kailangan niya ito sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang tingin ni Catherine kanina sa hapagkainan, isang tingin na nangangako ng isang bagay. Isang bagay na mapanganib, ngunit ngayon, sa kanyang sitwasyon ay maaaring maging ang tanging solusyon. 2 araw na lang bago ang kasal, ang mansyon ay nasa kasagsagan ng magulo, ngunit organisadong paghahanda. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng floor wax at mamahaling pabango. Lahat ay abala, maliban sa takot na naninirahan sa puso ni Leah. Ang balita tungkol sa kanyang ama ay parang isang mabigat na tanikala sa kanyang mga paa, nagpapabagal sa bawat kilos niya. Sa gitna ng sala, si Catherine ay parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang mga sundalo. No. The shade of these roses is off-white. I specifically said pure white. Sigaw niya sa isang nanginginig na florista. Biglang tumunog ang telepono ng wedding planner. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Habang nakikinig, unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. Pagkababa ng telepono, dali-dali itong lumapit kay Catherine. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Catherine, may problema po tayo. Isang malaking problema. What now? Iritadong tanong ni Catherine habang sinusuri ang isang ribbon. Tumawag po yung manager ni Clarice Reyes, yung sikat na singer na kinuha ninyo. Huminga ng malalim ang wedding planner. Hindi raw po siya makakarating. Bigla po siyang nagka-acute laryngitis. Hindi raw po makapagsalita, lalo nang kumanta. Para itong bombang sumabog sa gitna ng sala. Ano? Ang sigaw ni Catherine ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Are you kidding me? The wedding is in 2 days. Paano na yung first dance namin? Paano yung buong reception program? This is a disaster. Ang kanyang reaksyon ay perpekto. Isang halo ng gulat, galit at pagkasira ng loob. Maging si Miguel na kararating lang mula sa opisina ay narinig ang sigaw at agad na lumapit. What's wrong, hon? Tanong niya. Hinahawakan ng balikat ni Catherine. Our singer, Miguel, she canceled. Ang dami nating binayad doon. And now she's canceling 2 days before our wedding. Sabi ni Catherine, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Si Doña Rosario, na nagbabasa sa isang silya, ay nag-angat ng tingin, may pag-aalala sa mukha. Naku, anong malas naman. Mahirap nang maghanap ng kapalit sa ganito kaikling panahon. Dito na nakita ni Catherine ang kanyang pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang biyenan, pagkatapos ay kay Miguel, at sa huli ang kanyang mga mata ay dumapo kay Leah, na kasalukuyang nag-aalis ng mga tuyong dahon sa isang halaman sa sulok. Isang tila bigla ang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Wait! Sabi niya na para bang isang henyo na nakatuklas ng solusyon. Tita Rosario, hindi ba't nabanggit niyo kagabi? Si Leah. Maganda raw ang boses niya. Lahat ng mata ay napalingon kay Leah. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba na para siyang isang hayop na nasukol. Si Leah, nagtatakang tanong ni Miguel. She has a lovely voice, yes, but this is a grand wedding, Catherine. Hindi naman siguro. Why not? Putol ni Catherine ang kanyang boses ay puno na ng desperadong pag-asa. Lumapit siya kay Leah, hinawakan ang magkabilang kamay nito. Ang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pakiusap. Leah, please. I know this is too much to ask, pero kailangan namin ng tulong mo. Ang mga pekeng luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit isang kanta lang. Para lang sa first dance namin ni Miguel. Please, Leah, ikaw na lang ang pag-asa namin. Napaatras si Leah nanginginig. Pero ma'am, hindi po ako professional. Hindi ko po kaya yon. Nakakahiya po sa mga bisita ninyo. Hindi mahalaga yon. Giit ni Catherine. Ang mahalaga mailigtas mo ang pinakamahalagang araw sa buhay namin. Sige na, Leah.
Magkano ba ang kailangan mong babayaran kita? I'll give you a generous bonus. Sabihin mo lang, sa pagbanggit ng salitang bayad, ang imahe ng kanyang amang nakahiga sa higaan ng ospital ay biglang sumagi sa isip ni Leah. Ang mga salita ng kanyang ina, "Ikaw na lang ang pag-asa namin." Naglakas loob siyang magsalita, ang boses ay halos pabulong. Kailangan ko po ng panggastos para sa operasyon ng tatay ko." Agad na kumislap ang mga mata ni Catherine. Bingo. Magkano? Sabihin mo sa akin, Leah. Ibibigay ko sa'yo. Nanginginig na sinabi ni Leah ang halagang sinabi ng doktor. Isang halagang tila imposible niyang kitain sa loob ng 10 taon bilang kasambahay. Walang pag-aalinlangan tumango si Catherine. Done. I will give you that exact amount. Cash. Pagkatapos mong kumanta sa kasal, si Kuya Ramon na nakarinig ng usapan mula sa kusina ay lumabas, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Leah, isang tingin na nagsasabing, "Mag-ingat ka." Maging si Doña Rosario ay nakaramdam ng kakaiba. Ang alok ay masyadong perpekto, masyadong agaran. Ngunit sa harap ng desperasyon ni Catherine, wala silang masabi. Tumingin si Leah kay Doña Rosario, naghahanap ng gabay, ngunit ang matanda ay maaari lamang magbigay ng isang tingin na puno ng pag-aalala. Ang desisyon ay nasa kanya. Ang kanyang ama o ang kanyang takot, ang buhay ng kanyang tatay o ang kanyang kahihiyan, walang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, ma'am. Papayag na po ako." Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine bago niya ito niyakap ng mahigpit. "Thank you, Leah. Thank you. You saved my wedding," bulong niya, ngunit ang yakap ay malamig at walang buhay. Kinahapunan habang naghahanda si Leah para sa rehearsal, tinawag siya ni Tricia. "Leah, eto na raw yung isusuot mo para sa kasal." Sabi nito, iniabot sa kanya ang isang nakatuping uniforme. Wala na raw kasing malinis, yan na lang daw ang natira. Kinuha ito ni Leah. Ito ang pinakaluma sa lahat ng uniforme, bahagyang kupas, gawa sa magaspang na tela at higit sa lahat masikip. Nang isukat niya ito, halos hindi magkasya ang kanyang tiyan. Ang umbok ay mas lalong naging kapansin-pansin na para siyang isang bagay na nakakatawa at kahiya-hiya. Alam niyang sinadya ito. Isa pa itong paraan para siya ay paglaruan, ngunit wala na siyang magawa. Nang gabing iyon, habang nagdadala siya ng isang tray ng tsa, patungo sa silid ni Doña Rosario, napadaan siya sa nakabukas na pinto ng kwarto ni Catherine. Narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses ay puno ng kagalakan at pagtawang mapanlibak. "Yes, girl, it's settled. You won't believe it?" Yung buntis na katulong ang kakanta. Humalakhak si Catherine. Can you imagine the look on everyone's faces? It's perfect. It will be a special performance they will never forget. Nagpatuloy ito sa pagtawa. She thinks she's saving my wedding. Little does she know she's the main attraction of the circus. Oh, I can't wait to see her squirm on that stage. This is so much better than having some famous singer. Nabitawan ni Leah ang hawak na tray. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Napatigil sa pagtawa si Catherine. Nakatayo si Leah sa labas ng pinto. Ang mga piraso ng basag na tasa sa kanyang paanan ay simbolo ng kanyang biglang nawasak na pag-asa. Ang mainit na tsaa ay dumaloy sa sahig, ngunit mas mainit ang luhang biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat. Hindi ito isang pakiusap. Hindi ito isang aksidente. Isa itong patibong. At siya sa kanyang desperasyon ay dire-diretsong naglakad papasok dito. Ang rehearsal dinner ay ginanap sa isang eksklusibong country club na tinatanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Tagaytay. Ang hangin ay malamig, ngunit ang tensyon sa loob ng private dining hall ay siksik at nakapapasong. Naroon ang mga pinakamalalapit na pamilya at kaibigan, isang koleksyon ng mga taong bihasa sa sining ng pagpapanggap.
Si Leah kasama ang iba pang staff ay gumagalaw sa likod ng mga eksena. Ang kanyang trabaho ay siguraduhing napupuno ang mga baso at hindi nababakante ang mga plato. Bawat galaw niya ay maingat pilit na ginagawang halos invisible ang iyang sarili. Ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Catherine, matalas at mapanuri na sumusunod sa bawat kilos niya. Nagniningning si Catherine sa isang mamahaling itim na bestida ang reyna ng gabi. Walang tigil ang kanyang pagtawa, ang kanyang pagkilos ay puno ng kumpiyansa. Ngunit kapag napapatingin siya kay Leah, isang mabilis na ngisi ng tagumpay ang sumusulpot sa kanyang mga labi. "Isn't she lovely, my dear friend?" sabi ni Catherine sa kanyang mga bridesmaid habang pasimpleng itinuturo si Leah na nagpupuno ng tubig sa kabilang mesa. "Our very own wedding singer, a true talent rising from the servants' quarters." Ang mga babae ay naghagigikan, ang kanilang mga tawa ay parang bubog na tumutusok sa pandinig ni Leah. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, ang muka ay isang blangkong maskara, ngunit sa loob ang kanyang puso ay dinudurog. Naramdaman ni Miguel ang pagkailang sa tono ng kanyang mapapangasawa. Simula pa kanina, napapansin niyang tila may kakaibang kasiyahan si Catherine sa tuwing nakikita si Leah. Noong una, inisip niyang baka nagpapasalamat lang ito, ngunit ngayon, parang may halong pangungutya. "Catherine, perhaps we should tone down the jokes." Baka hindi komportable si Leah, mahinang sabi ni Miguel. "Oh, darling, don't be such a killjoy. I'm just excited for everyone to hear her sing," sagot ni Catherine, sabay halik sa pisngi ni Miguel para pagtakpan ang kanyang tunay na intensyon. Sa gitna ng hapunan, habang abala ang lahat nakahanap ng pagkakataon, si Leah na magpunta sa kusina para uminom ng tubig. Ang kanyang likod ay kumikirot at ang kanyang mga paa ay manhid na sa pagod. Habang pabalik sa isang medyo madilim na pasilyo, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang matigas na bagay. Nang tingalain niya, nakita niya si Miguel na tila hinihintay siya. "Are you okay, Leah?" tanong nito. Ang boses ay mahina at puno ng sinserong pag-aalala. "You've been on your feet all night. You should rest." "Okay lang po, sir," sagot ni Leah, umiiwas ng tingin. "Trabaho ko po ito." "Kahit na. You're carrying a child. Ang kalusugan ninyo ang pinaka-importante." May inabot si Miguel na isang maliit na paper bag. "I asked the chef to pack some food for you. Siguradong hindi ka pa kumakain." Napatitig si Leah sa paper bag. Isang simpleng gesture, ngunit sa mga oras na yon, para itong isang malaking alon ng kabaitan sa gitna ng karagatan ng kalupitan. "Salamat po, sir. Hindi niyo na po kailangang..." I wanted to putol ni Miguel. "And Leah, about tomorrow, kung ano man ang mangyari, I want you to know that I appreciate your help." Bago pa man makasagot si Leah, narinig nila ang boses ni Catherine mula sa malayo. "Miguel, darling." "Where are you?" Agad na lumayo si Miguel. "Take care of yourself," huling sabi niya bago bumalik sa party. Naiwan si Leah sa pasilyo, hawak ang paper bag. Ang kabaitan ni Miguel ay nagbigay sa kanya ng bahagyang lakas, ngunit kasabay nito ay nagdulot din ng mas matinding takot. Paano kung malaman ng lalaking ito ang masamang balak ng kanyang mapapangasawa? Sa kanyang pagbabalik sa dining hall, nakita niya si Catherine na naglalakad palapit sa kanyang direksyon. Ang mga mata ay nag-aapoy. Halatang nakita nito ang pag-uusap nila ni Miguel. Nang magkasalubong sila, sinadya ni Catherine na ibangga ang kanyang balikat kay Leah. Dahil sa pagbubuntis, nawalan ng balanse si Leah at muntik nang matumba. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan para protektahan ito. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at pinigilan ang kanyang pagbagsak. Si Miguel, mabilis itong nakalapit mula sa likuran. "Watch where you're going." "Catherine," sabi ni Miguel, ang boses ay hindi na malambing. May bahid na ito ng iritasyon. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Catherine, nagpapanggap na nagulat. "Hindi kita nakita, Leah. It was an accident. Are you okay?"
Okay lang po, bulong ni Leah. Habang dahan-dahang inaayos ang sarili, tinutulungan ni Miguel. Sa isang saglit ang mga mata nilang dalawa ay muling nagtama. Isang tingin na puno ng pasasalamat mula kay Leah at isang tingin na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon mula kay Miguel. Kitang-kita ni Catherine ang koneksyong yon at iyon ang nagsilbing huling gatong sa kanyang nag-aalab na galit. Pagkatapos ng gabi bago umuwi ang lahat, nilapitan ni Catherine si Leah. May inabot siyang isang piraso ng papel, isang music sheet. "This is the song I want you to sing tomorrow," sabi niya. Ang nangiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. "It's a classic. Make sure you sing it perfectly." Lahat ng nota, lahat ng salita. Tiningnan ni Leah ang papel. Ito ay isang napakahirap na kanta, isang kundiman na kilala sa matataas at mabibigat na nota na kahit ang mga profesional na mga awit ay iniiwasan. Ito ay isang piyesa na idinisenyo para sa kabiguan. Pero ma'am, hindi ko po yata ito kaya. Masyado po itong mataas para sa akin, pakiusap ni Leah. Ang ngiti ni Catherine ay lalong lumawak. "Bakit? Akala ko ba magaling ka?" sabi ni Tita Rosario, "pang-entablado ang boses mo." Hinaplos niya ang pisngi ni Leah, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. "Don't worry. Just do your best. After all, you're doing this for your father, right?" Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang direktang sampal. Isang paalala na siya ay nakatali, walang kawala. Habang naglalakad palayo si Catherine, naririnig pa ni Leah ang huling bulong nito sa wedding planner. "Make sure the spotlight is directly on her. I want everyone to see every drop of her sweat." Naiwan si Leah na hawak ang music sheet na para siyang may hawak na hatol ng kamatayan. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob niya isang bagyo ang namumuo, isang bagyo ng takot, galit, at isang maliit nag-aapoy na pagnanais na lumaban. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang buhay ng kanyang ama ang nakataya? Sumikat ang araw sa Tagaytay na may pambihirang kalinawan na para bang ang kalikasan mismo ay nakikiayon sa perpektong araw na plinano ni Catherine. Ngunit para kay Leah ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang bintana ay tila isang mitya na papalapit sa isang bomba. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na siya, ngunit hindi dahil sa dami ng gawain. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga nota ng imposibleng kanta ay sumasayaw sa kanyang isipan, isang himig ng panunuya. Ang buong mansyon ay tila isang malaking pugad ng mga abalang langgam. Nagsidatingan na ang mga makeup artist, mga hairstylist, at ang mga photographer. Ang bawat sulok ay inayos hanggang sa pinakamaliit na detalye. At si Leah, sa kabila ng pagiging special performer niya mamaya, ay inutusang magtrabaho ng doble. "Leah, pakidala ang mga agahan ng mga bridesmaid sa kanilang silid." Utos ni Tricia na may halatang kasiyahan sa boses. Pagkatapos pakipunasan ang sahig ng grand staircase, siguraduhin mong kumikinangha, baka madulas ang bride. Bawat utos ay isang paraan ng pagpapahirap. Habang nakaluhod at nagpupunas ng sahig ang kirot sa kanyang likod, ay halos hindi na niya matiis. Tumingala siya at nakita ang malaking portrait ni Miguel at Catherine na nakasabit sa dingding. Sa larawan, pareho silang nakangiti. Ngunit ang mga ngiting iyon ay tila isang kasinungalingan. Nakita niya si Miguel na bumababa sa hagdan bihis na sa kanyang eleganteng barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa saya na inaasahan sa isang groom. Huminto ito nang makita si Leah na nakaluhod. "Leah, tumayo ka dyan." Sabi niya, ang boses ay may bahid ng awtoridad at pagkainis, hindi kay Leah kundi sa sitwasyon. "Hindi mo dapat ginagawa yan. Nasaan si Tricia?" "Pinagawa lang po, sir." "Okay lang po." Sagot ni Leah, sinusubukang tumayo. "Hindi okay." Git ni Miguel. "Today, you are our guest performer, not a floor polisher. Magpahinga ka na. That's an order."
Tumalikod si Miguel at naglakad palayo ngunit narinig ni Leah ang pagtawag nito sa pangalan ni Trisha ng may galit. Ang maliit na pagtatanggol na yon ay nagbigay kay Leah ng kaunting init ngunit alam niyang hindi nito mababago ang nakaambang kapahamakan. Ang seremonya ng kasal ay ginanap sa isang malawak na hardin na napapalibutan ng libu-libong puting bulaklak. Parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Nagmartsa si Catherine sa aisle na parang isang reyna ang kanyang designer gown ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang lahat ng bisita ay namangha. Ngunit nang tumayo siya sa tabi ni Miguel sa harap ng altar kitang-kita ang pagkakaiba. Si Catherine ay nakangiti para sa mga kamera, ang kanyang kaligayahan ay isang palabas. Si Miguel naman ay tila malalim ang iniisip, ang kanyang mga I do ay malakas at malinaw. Ngunit walang kaukulang kislap sa kanyang mga mata. Habang nagaganap ang seremonya, si Leah ay nakatayo sa malayo sa likod ng mga caterer. Pinanood niya ang eksena na may bigat sa dibdib. Ito na ang huli, sabi niya sa sarili. Pagkatapos nito, makukuha ko ang pera at lalayo na ako dito. Hindi na ako muling titingin pa. Nagsimula na ang reception sa Grand Ballroom. Ang bawat mesa ay pinalamutian ng marangya. Isang 5-course meal ang inihain. Habang ang mga bisita ay kumakain at nagtatawanan, si Leah ay nasa isang sulok malapit sa kusina, hinihintay ang kanyang takdang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Dumating ang oras. Pagkatapos ng pangunahing putahe, tumayo si Catherine at kinuha ang mikropono mula sa MC. Isang matamis at mapaglarong ng ngiti ang ipinakita niya sa lahat. Good evening everyone, I hope you are all enjoying the food. And the ambience, panimula niya ang kanyang boses, ay parang pulot-pukyutan na may nakatagong lason. As you all know, our original singer had a sudden emergency. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. But we are very, very lucky. Pagpapatuloy ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap sa dilim na sulok kung saan nakatayo si Leah. Because we have a very special talent right here among us. Someone who is very close to our family. Nagsimulang kabahan si Miguel. Hindi niya gusto ang tono ni Catherine. Tonight for our first dance, we will be serenaded by someone with a surprisingly hidden voice. Ngumisi si Catherine. She's a woman of many talents. She cleans our house, she arranges flowers, and tonight, she believes she can sing for all of you. Ang mga salita ay tumagos sa hangin na parang mga patalim. Ang ilang bisita ay nagtawanan, iniisip na ito ay isang biro. Ang iba ay naguluhan. Si Doña Rosario ay napahigpit ang hawak sa kanyang kopita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng biglaang pag-unawa at galit. At pagkatapos, itinutok ni Catherine ang kanyang kamay patungo kay Leah. Ang spotlight na tila naghihintay lang sa hudyat ay biglang bumukas at itinutok ang nakasisilaw nitong liwanag sa kinatatayuan ng dalaga. Ladies and gentlemen, please welcome our pregnant maid Leah. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa 500 bisita. At pagkatapos ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Lahat ng mata ay napako kay Leah. Bigla hindi na siya invisible. Siya na ang sentro ng atensyon. Nakatayo sa ilalim ng matinding liwanag, ang kanyang lumang masikip na uniforme ay tila sumisigaw ng kanyang kahirapan. Ang kanyang malaking tiyan na simbolo ng kanyang kasalanan. Sa mata ng marami ay lantad na lantad. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. 2 security guard ang marahang umakay sa kanya mula sa kanyang sulok at dinala siya patungo sa entablado na para siyang isang kriminal na ihaharap sa publiko. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ang kanilang pagkakahawak ay mahigpit. No, please, I can't, bulong niya, ngunit walang nakarinig. Nakita niya ang mukha ng mga tao. Ang ilan ay may pagkaawa, ang iba ay may halong pagkamuhi at paglilibak. Ang mga bridesmaid ni Catherine
ay hindi na nag-abalang itago ang kanilang pagtawa. Nang makarating siya sa entablado, ang buong ballroom ay tila isang malaking arena at siya ang gladiator na walang sandata. Tiningnan niya si Miguel. Ang mukha nito ay hindi maipinta isang halong gulat, pagkalito, at unti-unting namumuong galit. Tumingin ito kay Catherine na para bang tinatanong, anong ibig sabihin nito? Ngunit si Catherine ay ngumiti lamang sa kanya, isang nangiting nagsasabing, "Just watch, darling. This is my gift to you." Nakatayo si Leah sa gitna ng entablado, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang banda sa likod niya ay naguguluhan, hindi alam kung ano ang gagawin. Iniabot sa kanya ng isang guard ang mikropono. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang nanginginig na kamay. Hinarap niya ang daan-daang estranghero. Ang kanilang mga mata ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang kahihiyan ay napakatindi, halos pisikal na sakit. Ito na ang pinakamasamang bangungot ng kanyang buhay. Ang kanyang entablado ay hindi pala isang pangarap, kundi isang bitayan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mabigat at puno ng panghuhusga. Bawat segundo na nakatayo si Leah sa entablado ay parang isang walang hanggan. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Kawawa naman, ginawang katatawanan. Anong klase siyang babae na buntis ng walang asawa? This is so tasteless. Who does this at their own wedding? Nanginginig niyang hinawakan ang mikropono. Ang music sheet ng imposibleng kanta ay nasa maliit na music stand. Sa kanyang harapan, ang mga nota nito ay tila nangungutya. Tiningnan niya si Catherine na nakatayo sa tabi ni Miguel sa gitna ng dance floor. Naghihintay, ang muka ay isang perpektong maskara ng kasamaan. Sa tabi nito si Miguel ay nakatayo na. Parang bato ang kanyang mga kamao, ay nakakuyom ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang madilim na pagkaunawa. Alam ni Leah kung ano ang inaasahan ni Catherine, ang kanyang pagkabigo, ang kanyang sintunadong pag-awit, ang kanyang pag-iyak sa entablado. Iyon ang grand finale ng palabas. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding kahihiyan, may ibang nangyari sa loob ni Leah. Ang takot ay unti-unting nag-alab at naging galit. Ang galit ay naging isang pambihirang tapang. Tumingin siya sa kanyang tiyan. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa batang hindi pa isinisilang na hindi nararapat magkaroon ng isang inang duwag. Itinulak niya palayo ang music stand. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig. Bumaling siya sa band leader na naguguluhan. "Hindi ko po kakantahin yan." Sabi niya, ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay may biglaang determinasyon. "May sarili po akong kanta. Simple lang po ang tugtog. 4 na kumpas, mabagal lang." Nagkatinginan ang mga miyembro ng banda, ngunit nakita nila ang apoy sa mga mata ni Leah. Tumango ang band leader. Ang drummer ay nagsimulang magbigay ng isang mabagal banayad at halos malungkot na ritmo, parang tibok ng isang pusong nasasaktan. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata sa isang saglit. Inisip niya ang lahat, ang sakit, ang pag-iisa, ang mga pangarap na nawasak. At pagkatapos iminulat niya ang mga ito at diretsong tumingin sa mga manonood, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mang-aawit na may kwentong dapat ibahagi. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang tinig na hindi inaasahan ng lahat. Sa pagpatak ng luhang di na mabilang, sa paglaho ng pangakong binitiwan, ang kanyang boses sa simula ay mahina at puno ng pait, ay unti-unting lumakas. Bawat salita ay may bigat, bawat nota ay may damdamin. Ito ay isang kantang isinulat niya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, isang awit tungkol sa pag-iwan, sakit at ang paghahanap ng lakas sa gitna ng pagkawasak. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang bulungan ay tumigil. Maging ang mga waiter na naglalakad ay napahinto, hawak ang kanilang mga tray. Ngunit sa abo ng kahapong nagdaan,
Isang tinig babangon, di pa sisiil. Sa pag-abot ng chorus ang kanyang boses ay pumailan lang. Ang kapangyarihan nito ay hindi birit o sigaw, kundi purong damdamin na bumabalot sa buong silid. Naramdaman ng mga bisita ang kanyang sakit. Naramdaman nila ang kanyang pag-asa. Ang banda na na-inspire sa kanyang pag-awit ay nagsimulang sumabay ng kusa. Ang pianista ay nakahanap ng mga akordeng bumagay sa kanyang melodiya. Ang biolinista ay nagdagdag ng isang malungkot, ngunit magandang himig. Ang simpleng awit ay naging isang obra maestra sa kanilang harapan. Tumingin si Leah kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang pagkamangha, ang paghanga. Hindi na siya ang kasambahay. Sa mga sandaling iyon para sa lalaki, siya ay isang bituin. Ang ngiti sa mukha ni Catherine ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. Hindi ito ang plano. Dapat ay napapahiya si Leah ngayon. Dapat ay pinagtatawanan. Ngunit sa halip, siya ay hinahangaan. Ang kanyang sandata, ang kahihiyan, ay ginawa ni Leah na isang korona. Sa huling nota ng kanta ang boses ni Leah ay umabot sa pinakamataas isang nota ng paglaya at katatagan bago dahan-dahang humina at naglaho sa katahimikan. Sa loob ng 3 segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. At pagkatapos na parabang nabasag ang isang spell, isang palakpak ang narinig. Sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay umugong sa malakas at taos-pusong palakpakan. Marami sa mga bisita ang tumayo. May mga babaeng nagpupunas ng luha sa kanilang mga mata. Nakatayo si Leah sa entablado na liligo sa liwanag at sa tunog ng kanilang paghanga, hindi makapaniwala. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay biglang pinutol. Parang isang mabangis na hayop sumugod si Catherine paakyat ng entablado. Agresibo niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Leah. Ang galing, hindi ba? Sabi ni Catherine, sa mikropono ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit pilit na pinapatamis. Isang cute na performance. Ngayon pwede ka nang bumalik sa kusina kung saan ka nababagay. Ang kalupitan sa kanyang mga salita ay napakalinaw. Ang palakpakan ay namatay. Napalitan ito ng hindi komportableng katahimikan. Muling naging malinaw sa lahat ang sitwasyon. Naramdaman ni Leah ang sakit ng mga salita, ngunit hindi na siya yumuko. Tiningnan niya si Catherine nang diretso sa mata may dignidad. Tumalikod siya para bumaba sa entablado. Gusto nang makatakas sa mga tinging nakatutok sa kanya. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit na basang bahagi. Sa sahig ng entablado, isang patak ng natapong champagne na sinadyang iwanan doon ni Tricia kanina. Ang takong ng kanyang murang sapatos ay dumulas. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, ang mundo niya ay gumuho. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala sa kanya. Nang bumagsak siya, nang malakas patagilid. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan. Ang kanyang unang instinct ay protektahan ang buhay sa loob niya. Isang kolektibong sigaw ng takot ang narinig mula sa mga manonood. Bago pa man maintindihan ng lahat ang nangyari, isang figura ang mabilis na kumilos. Itinulak ni Miguel ang mga mesa at mga taong nakaharang sa kanyang daan. Parang isang kidlat umakyat siya ng entablado. Leah, ang kanyang sigaw ay puno ng tunay na takot at pag-aalala. Lumuhod siya sa tabi ni Leah, hindi na pinapansin ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang mga bisita o ang kanyang bagong asawa na galit na nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ni Leah. Are you okay? Anong masakit ang baby? Naiwan si Catherine sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, tila isang reynang inabandona sa sarili niyang koronasyon. Ang kanyang perpektong kasal ay naging isang perpektong kalamidad. At sa sahig sa paanan ng kanyang entablado ng tagumpay, nakahandusay ang babaeng sinubukan niyang wasakin, ngunit ngayon ay nasa mga bisig ng lalaking dapat ay sa kanya lamang.
Ang buong ballroom ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging gumagalaw ay si Miguel na nakaluhod sa tabi ni Leah. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalalang hindi maikukubli. Ang mga ilaw ng entablado na dapat ay nagbibigay liwanag sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa ay nakatutok ngayon sa isang eksena ng posibleng trahedya. Dahan-dahan, Leah. Huwag kang masyadong gumalaw, mahinang sabi ni Miguel habang sinusuri kung mayroon siyang mga sugat. Umungol si Leah sa sakit. Ang tiyan ko, sir, at ang balakang ko. Sa kabilang banda parang isang estatwang nabuhusan ng kumukulong tubig si Catherine. Ang kanyang plano ay nasira sa paraang hindi niya kailanman inakala. Bumaba siya mula sa entablado. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig na tila isang basahan. Miguel, what are you doing? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Tumayo ka dyan. This is so embarrassing. The staff can handle her. We need to continue our first dance. Ngunit si Miguel ay tila bingi. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Leah. Itinaas niya ang kanyang kamay. Someone call an ambulance. Now utos niya sa mga security guard at agad silang kumilos. Ang mga magulang ni Catherine ay lumapit sa kanilang anak. Sinusubukang pakalmahin ito. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang kanilang mga telepono ay pasimpleng itinaas para kunan ng litrato at video ang hindi inaasahang drama. Ang perpektong kasal ay naging isang live reality show. This is ridiculous. Dahil sa katulong na, yan sinisira mo ang kasal natin. Pagpapatuloy ni Catherine, ang kanyang boses ay nagiging desperado. Sa puntong yun, si Doña Rosario ay tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa entablado ng may dignidad at awtoridad. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na nakatutok kay Catherine. Kasunod niya ay si Kuya Ramon, ang punong kusinero na may hawak na telepono. Tama na, Catherine, sabi ni Doña Rosario. Ang kanyang boses ay malamig ngunit matatag sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ikaw ang sumisira sa gabing ito. Hindi siya. Tumawa ng mapakla si Catherine. Ako, tita. Can't you see? That woman is ruining everything. She's faking her pain to get attention. Bago pa man makasagot ang matanda, humakbang pasulong si Kuya Ramon. Itinaas niya ang kanyang telepono. Siguro po mas mabuting marinig ng lahat ang totoong nangyari ngayong gabi. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Agad na namutla si Catherine. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Utusan ka lang. Ngunit huli na. Pindot ni Kuya Ramon ang play. At mula sa speaker ng telepono, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses, ang boses ni Catherine. Yes, girl. It's settled. Yung buntis na katulong ang kakanta. Can you imagine the look on everyone's faces? It's perfect. It will be a special performance they will never forget. She thinks she's saving my wedding. Little does she know she's the main attraction of the circus. Oh, I can't wait to see her squirm on that stage. Ang recording ay malinaw. Bawat tawa, bawat salitang mapanlait. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Tricia. Ma'am, paano po kung magreklamo siya o kung magsumbong kay Sir Miguel? At muli ang boses ni Catherine. Don't worry. Sinabihan ko na si Clarice Reyes na magkunwaring may sakit. Bayad na siya. At tungkol kay Leah, anong magagawa niya? Hawak ko siya sa leeg. Kailangan niya ng pera para sa tatay niya. She will sing, and she will fail. At para sigurado mag-iwan ka ng konting basa sa sahig ng stage, just in case she needs a little push. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang lahat ng kasinungalingan ay hubad na ngayon sa harap ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Ang pag-aalala sa kanyang mukha para kay Leah ay napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas nakakatakot, isang malamig at purong galit. Tumingin siya kay Catherine,
hindi na bilang isang asawa, kundi bilang isang hukom na maglalapat ng hatol. Catherine, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bigat nito ay parang 1,000 sampal. Nanginginig na umiling si Catherine. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang wedding gown. Miguel, that's edited, it's fake. Maniniwala ka sa katulong na yan kaysa sa asawa mo. Naglakad si Miguel palapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay mabagal at may bigat. Huminto siya sa mismong harapan ni Catherine. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na mas masakit at mas mapanira. Sa harap ng 500 bisita, sa harap ng kanilang mga pamilya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Hinubad niya ang kanyang bagong suot na gintong wedding ring. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Hinawakan niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tiningnan niya ito. At pagkatapos, binitiwan niya ito. Ang singsing ay tumama sa makintab na sahig na may isang maliit, halos hindi marinig na kalansing. Ngunit sa katahimikan ng ballroom ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang kulog. Nalaglag ang panga ni Catherine. Miguel? Anong ginagawa mo? Tiningnan siya ni Miguel ng diretso sa mata at sa mga mata nito, wala nang natirang pagmamahal o pag-unawa. Tanging pagkasuklam. This marriage, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, is a mistake. Pagkatapos tumalikod siya at bumalik sa tabi ni Leah, na ngayon ay inaalalayan na ng mga paramedic na kararating lang. Si Catherine ay naiwang nakatayo na mag-isa, sa gitna ang singsing na simbolo ng kanyang mga pangarap ay nakakalat sa sahig, malapit sa kanyang paanan. Ang kahihiyang inilaan niya para kay Leah ay bumalik sa kanya ng 100 beses na mas matindi. Siya na ngayon ang sirko. Siya na ang katatawanan. Inilagay si Leah sa isang stretcher. Habang dinadala siya palabas, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. I'm coming with you, sabi niya. Pero sir, ang mga bisita, bulong ni Leah. They don't matter, you do. Sumigaw si Catherine desperado. Miguel, you can't leave me. This is our wedding day, I am your wife. Huminto si Miguel sa may pinto. Lumingon siya sa huling pagkakataon. No, you're not. Ang mga salita niya ay pinal at walang awa. This marriage is over before it even began. Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. At ayokong mabuhay sa isang kasinungalingan. At sa mga salitang iyon, lumabas siya ng pinto. Sumunod sa stretcher na naglalaman ng babaeng tunay na nangangailangan sa kanya. Naiwan sa loob ang isang wasak na kasal, isang wasak na babae, at ang tunog ng isang kasinungalingang nabasag. Ang malamig at payapang koridor ng ospital ay malayong malayo sa ingay at gulo ng kasalang iniwan nila. Nakaupo si Miguel sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling barong Tagalog ay lukot na at may bahid ng alikabok. Mula sa sahig ng ballroom, hindi niya inalintana ang mga mapanuring tingin ng mga nurse at pasyente. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ni Leah at ng sanggol sa sinapupunan nito. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. Kamag-anak po ba kayo ni Miss Leah? Tanong nito. Agad na tumayo si Miguel. I'm her employer. Kumusta na po siya, Doc, ang baby po? Ngumiti ang doktor. They are both stable, mabuti at naisugod agad. The fall caused some premature contractions, but we were able to manage it. Kailangan lang niya ng kumpletong pahinga at iwasan ang anumang stress. Ang sanggol ay malusog at malakas ang heartbeat. Isang buga ng hininga na hindi niya namalayang pinipigilan ang pinakawalan ni Miguel. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Salamat sa Diyos. Pwede ko na po ba siyang makita? Pinapasok siya sa isang pribadong silid. Nakahiga si Leah sa kama, nakakabit sa isang IV drip. Maputla pa rin siya, ngunit gising na. Nang makita niya si Miguel, isang komplikadong emosyon, isang halo ng pasasalamat,
at hiya ang gumuhit sa kanyang mukha. Sir Miguel, salamat po sa lahat. Nakakahiya po na sira ko po ang kasal ninyo. Sabi niya, ang boses ay mahina. Umupo si Miguel sa silyang katabi ng kama. Tinitigan niya si Leah hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi. Huwag kang humingi ng tawad, Leah. Ako dapat ang humihingi ng paumanhin sa'yo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, puno ng frustrasyon. Pinabayaan kong mangyari sa'yo yon sa sarili kong pamamahay. I am so sorry for what Catherine put you through. I was blind. Umiling si Leah. Wala po kayong kasalanan. Mayroon giit ni Miguel. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit pa. Dumating si Doña Rosario, dala-dala, ang isang maliit na bag na may lamang mga damit at gamit para kay Leah. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kaluwagan nang makita ang kalagayan ng dalaga. Salamat sa Diyos. At ligtas kayo, Hija, sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Leah. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miguel. Nakausap ko na ang mga magulang ni Catherine. They are in disgrace. Umalis na sila sa mansyon kasama ang lahat ng gamit ng anak nila. At si Tricia, pinalayas ko na. Walang lugar ang mga taong tulad nila sa pamamahay ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanong na nasa isip ng lahat ay ano na ang susunod na mangyayari. Hindi ka na babalik sa servants' quarters. Leah, biglang sabi ni Miguel, ang kanyang desisyon ay buo na. Nag-angat ng tingin si Leah. Pero saan po ako pupunta? Kailangan ko pong magtrabaho? Magpapagaling ka. Yan ang trabaho mo ngayon, sagot ni Miguel. Mayroon kaming guest house sa likod ng property. Hiwalay ito sa main house, may sariling kusina at pasukan. Doon ka muna maninirahan hanggang sa mga anak ka at lumakas. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Naku sir, sobra na po yan. Hindi ko po matatanggap. Hindi yan pakiusap, Leah. It's the least I can do. Tumingin siya sa kanyang ina na tumango bilang pagsang-ayon. You and your baby's safety is now my responsibility. At tungkol sa operasyon ng tatay mo, dagdag niya ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Ipapasa ko ang bayad kay Catherine bilang danyo sa ginawa niya sa'yo. Sa narinig, hindi na napigilan ni Leah ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan, kundi luha ng labis na pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, isang hindi inaasahang liwanag ang lumitaw. Makalipas ang 2 araw, inilabas na si Leah mula sa ospital. Totoo sa kanyang sinabi, dinala siya ni Miguel hindi sa main house, kundi sa isang kaakit-akit na maliit na bahay na napapalibutan ng mga bulaklak ang guest house. Ito ay maliit kumpara sa mansyon, ngunit para kay Leah ito ay isang palasyo. Malinis, maliwanag, at higit sa lahat payapa. Sinalubong sila ni Doña Rosario at Kuya Ramon. Ang kusina ay puno na ng mga pagkain. Ang silid ay may bagong kumot at unan. May isang maliit na kuna na rin sa sulok, isang regalo mula kay Doña Rosario. Welcome to your new home, Hija, nakangiting sabi ng matanda. Nang mga sumunod na linggo ang buhay ni Leah ay nagbago. Ang kanyang mga araw ay puno na ng pamamahinga, malulusog na pagkain na inihahanda ni Kuya Ramon at mga kwentuhan kasama si Doña Rosario. Araw-araw dumadalaw si Miguel. Minsan may dala siyang mga libro, minsan mga prutas. Madalas kasama niya si Zoe. Sa simula, nahihiya pa si Zoe, ngunit unti-unti na akit siya sa malambing na boses ni Leah. Isang hapon, habang nagpapahinga si Leah sa hardin ng guest house, lumapit si Zoe at umupo sa tabi niya. Ate Leah, pwede mo po ba akong kantahan ulit, mahinang pakiusap ng bata? Ngumiti si Leah, at sa ilalim ng puno, sa harap ng namumulaklak na mga rosas, umawit siya. Hindi na ito isang malungkot na awit ng nakaraan, kundi isang masayang kanta ng pag-asa. Habang kumakanta, hindi niya namalaya na si Miguel ay nakatanaw mula sa bintana ng kanyang opisina sa main house.
Pinapanood niya ang kanyang anak na tumatawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan habang nakikinig sa boses ng babaeng nagbago sa kanilang mga buhay. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa guest house, siya si Miguel, si Doña Rosario at si Zoe. Biglang nagsalita si Miguel. Lia, naaalala mo ba yung kanta mo sa reception? Tumango si Lia bahagyang namula. May kaibigan akong music producer, pagpapatuloy ni Miguel. I sent him a video of your performance. Nakuha ko mula sa isa sa mga bisita. He was amazed. He thinks you have a very special talent. He wants to meet you. Nabitawan ni Lia ang kanyang kutsara. Po, seryoso po kayo, sir. I've never been more serious in my life, sabi ni Miguel. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. It's time for the world to hear your voice. Not as a maid, but as an artist. Sa gabing iyon, habang papatulog na hinaplos ni Lia ang kanyang malaking tiyan. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang bagong damdamin, pag-asa. Bigla isang malakas na sipa ang naramdaman niya mula sa loob. Napangiti siya. Ilang linggo pa, sa isang malamig na gabi, habang binubuhos ng malakas na ulan ang Tagaytay, naramdaman ni Lia ang isang pamilyar na kirot. Mas malakas kaysa sa dati. Oras na. Sa tulong ni Miguel at Doña Rosario, mabilis siyang isinugod sa ospital. At sa pagbubukang liwayway sa gitna ng katahimikan, pagkatapos ng bagyo, isinilang ni Lia ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Hawak-hawak niya ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Pinangalanan niya itong Pag-asa. Hope. Pumasok si Miguel sa silid, may dalang isang pumpon ng puting bulaklak. Nakita niya si Lia na masayang umiiyak habang yakap-yakap ang sanggol. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, hinaplos ang malambot na pisngi ng bata. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung sino ang amo at kung sino ang dating kasambahay. Sa silid na yon, mayroon lamang isang lalaki, isang babae, at isang sanggol na nagsisimbolo ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang guest house na dating pansamantalang kanlungan ni Lia ay naging isang tunay na tahanan, puno ng mga tunog ng tawa ng sanggol at himig ng musika. Si Baby Hope na may mga matang nakuha kay Lia ang naging araw at buwan ng kanilang munting mundo. Totoo sa kanyang pangako, ipinakilala ni Miguel si Lia sa kanyang kaibigang music producer. Sa simula, si Lia ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa tulong at paggabay ni Miguel, unti-unti niyang natagpuan muli ang kanyang kumpiyansa. Ang kantang inawit niya sa kasal, na pinamagatan nilang Tinig Mula sa Abo, ay profesional nilang ni-record. In-upload ito ni Miguel sa isang sikat na online music platform nang walang anumang malaking anunsyo o promosyon. Ngunit ang isang tunay na talento ay hindi nananatiling lihim ng matagal. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang kanta ay nagsimulang mag-viral. Ibinahagi ito ng libu-libong tao sa social media. Ang kwento sa likod nito, ang kwento ng isang kasambahay na ipinahiya sa isang marangyang kasal, ngunit ipinakita ang kanyang pambihirang talento ay naging isang alamat sa internet. Ang mga music blogger ay sumulat tungkol dito. Ang mga istasyon ng radyo ay nagsimulang patugtugin ito. Isang hapon, habang pinapatulog si Hope, tumawag si Miguel, ang boses ay puno ng kagalakan. Lia, open your laptop. Check the national music charts. Nanginginig na binuksan ni Lia ang kanyang laptop. At doon sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang pamagat ng kanyang kanta sa bilang 15. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Totoo po ba ito, Sir Miguel? Naiiyak niyang tanong. Totoo, Lia. At wag mo na akong tawaging. Miguel na lang malambing na sagot nito. This is just the beginning. Ang biglaang katanyagan ay nagdala ng mga pagbabago. Nagsimulang kumita si Lia mula sa kanyang musika. Nakatanggap siya ng mga alok para sa mga interview at guesting sa TV. Ngunit sa bawat alok, magalang siyang tumatanggi. Hindi pa po ako handa, sabi niya kay Miguel. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay si Hope.
Naintindihan at iginalang ni Miguel ang kanyang desisyon. Siya ang naging tagapagtanggol niya mula sa biglaang ingay ng mundo, sinisigurado na ang kanilang payapang buhay sa guest house ay mananatiling hindi nagagalaw. Ang kanilang relasyon ay lumalim. Hindi na lamang sila magkaibigan, sila ay naging pamilya. Si Miguel ang naging ama-amahan ni Hope, laging naroon sa bawat ngiti at bawat pag-iyak ng sanggol. Si Zoe naman ay naging ang pinakamasayang ate, laging may dalang laruan o kwento para sa kanyang baby sister. Isang araw habang nagpapatulog si Leah kay Hope sa hardin, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa gate ng mansyon. Isang lalaking may itsurang mayabang nakasuot ng mga peking designer na damit. "Nandyan ba si Leah Cruz?" tanong niya sa security guard. "Sabihin niyo nandito si Ian." Si Ian, ang ama ni Hope, ang lalaking naglaho na parang bula nang sabihin ni Leah na nagdadalang tao siya. Agad na ipinaalam ng guard kay Miguel ang pagdating ng estranghero. Si Miguel mismo ang lumabas para harapin ito. "Anong kailangan mo dito?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Ngumisi si Ian, tila hindi natinag. "Ikaw siguro yung bilyonaryo. Napanood ko sa news. Nandito ako para sa anak ko. At para kay Leah, narinig kong sikat na pala ang mahal ko." Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Wala kang karapatang tawagin siyang mahal mo. Iniwan mo siya. Wala kang anak dito. "Aba teka lang," sabi ni Ian na wala ang nangisi. "Dugo ko yang batang yan. May karapatan ako. Lalo na ngayon sikat na pala si Leah. Baka kailangan nila ng isang ama sa kanilang buhay." Sa puntong yon lumabas si Leah mula sa guest house, narinig ang komosyon. Nang makita niya si Ian, ang kanyang mukha ay namutla. Agad niyang niyakap si Hope ng mas mahigpit. Ian ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. "Leah babe," sabi ni Ian na para bang walang nangyari. "I'm back. Narinig ko ang kanta mo. Ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba eh." Lumapit ito, akmang hahawakan si Leah, ngunit humarang si Miguel. "Anong ginagawa mo dito, Ian?" Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Pagkatapos ng lahat, ngayon ka babalik." "Nagkamali ako, Leah." "Patawarin mo ako," sabi ni Ian, sinusubukang magmukhang nagsisisi. "Nung mga panahong yon, bata pa ako natakot. Pero ngayon handa na ako. Handa na akong maging ama sa anak natin. Gusto ko siyang makita." Tumingin si Leah sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit at pag-iisa na kanyang dinanas ay bumalik. "Wala kang anak dito," sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. "Nung panahong kailangan ka namin, wala ka. Mag-isa kong pinalaki ang batang ito, kaya wala kang karapatang tawagin siyang anak mo." Nagbago ang mukha ni Ian. Nawala ang pagkukunwari at lumabas ang tunay na kulay kasakiman. "Aba, sumusobra ka na. May batas, Leah. May karapatan ako. Dadalhin ko ito sa korte." "Then do it," sabat ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Dalhin mo sa korte. At haharapin mo ang pinakamagagaling na abogado sa buong Pilipinas. Titingnan natin kung kanino papanig ang batas. Sa isang inang hindi iniwan ang kanyang anak kahit isang segundo, o sa isang duwag na bigla na lang nagpakita ng may naamoy na pera." Natigilan si Ian. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Miguel at ang tapang sa mukha ni Leah. Alam niyang wala siyang laban. "This is not over," sigaw niya habang paatras na naglalakad. "Magsisisi kayo." Pagkaalis ni Ian, napaupo si Leah sa isang bangko nanginginig. Niyakap siya ni Miguel. "Shh, it's okay. He's gone. Hindi na siya makakalapit sa inyo," sabi niya. Hinahaplos ang likod ni Leah. "Natatakot ako, Miguel," bulong ni Leah. "Paano kung guluhin niya tayo? Paano kung subukan niyang kunin si Hope?" "Hindi mangyayari." Yon pangako ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Habang nandito ako, walang sino mang mananakit sa inyo. I will protect you and Hope with my life." "Hindi ka na nag-iisa, Leah.
Tumingala si Leah at tumitig sa mga mata ni Miguel. Sa mga matang yon nakita niya, hindi lang ang isang kaibigan o isang tagapagtanggol. Nakita niya ang isang tahanan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin, habang mahimbing na natutulog si Hope, sa kanyang mga bisig, naintindihan ni Leah na ang multo ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Dahil ang kanyang hinaharap ay naroon mismo sa kanyang harapan. Ngunit hindi nila alam na sa labas ng gate si Ian ay may tinatawagan sa kanyang telepono. Isang reporter mula sa isang tabloid. "Hello May, ibibigay akong scoop sa'yo," sabi ni Ian. Tungkol sa sikat na singer na si Leah at sa bilyonaryong si Miguel de Villa. "Mayroon akong kwentong siguradong magugustuhan ng mga mambabasa nyo." Ang kwentong ibinenta ni Ian sa tabloid ay sumabog na parang isang bomba. Misteryosong ama ng anak ng viral singer, naghahabol ng karapatan bilyonaryo umano'y hadlang sa pagbuo ng pamilya. Ang mga headline ay malisyoso at idinisenyo para sirain ang pangalan ni Leah at Miguel. Sa loob ng isang linggo ang kanilang payapang mundo ay ginulo. Mga reporter na nag-aabang sa labas ng gate, mga walang tigil na tawag, at mga mapanirang komento online. Ngunit sa halip na magpatinag, lalo pa silang pinatatag nito. "Hayaan mo sila, Leah," sabi ni Miguel, habang pinapakita sa kanya ang mga mensahe ng suporta mula sa mga totoong tagahanga. "Mas maraming naniniwala sa iyo kaysa sa kanila." Ang katotohanan ang mananaig. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang imbitasyon ang dumating. Isang malaking music festival, ang Pinoy Music Fest, ay formal na iniimbitahan si Leah na maging isa sa mga pangunahing performer. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon para sa kanya, isang entablado libu-libong manonood at isang pagkakataon na harapin ang lahat hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang musika. Sa simula tumanggi siya puno ng takot, ngunit kinausap siya ni Doña Rosario. Hiya ang entabladong ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa'yo. Para patunayan sa sarili mo na wala nang makakapagpabagsak sa'yo. Dahil sa mga salitang iyon at sa walang sawang suporta ni Miguel, tinanggap ni Leah ang imbitasyon. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng paghahanda. Habang ang mga abogado ni Miguel ay tahimik na inaayos ang kaso laban kay Ian, nag-aalok ng isang financial settlement para sa kanyang voluntaryong pag-urong sa lahat ng karapatan bilang ama. Isang alok na alam nilang hindi nito tatanggihan si Leah, naman ay nag-eensayo gabit araw. Sa proseso, isang bagong kanta ang nabuo. Isang kanta tungkol sa pag-ibig na dumating nang hindi inaasahan, isang pag-ibig na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Dumating ang gabi ng music festival. Ang backstage ay magulo at maingay. Si Leah sa kanyang simpleng puting bestida ay nakatayo sa isang sulok yakap-yakap si Hope. Ang kanyang kaba ay halos nakakabingi. Lumapit si Miguel kasama si Zoe. Lumuhod si Zoe sa harap ni Hope. "Don't be scared, Ate Leah. I will take care of baby Hope while you're singing. I'm her ate, remember," sabi ng bata na nagpangiti kay Leah. Kinuha ni Miguel si Hope mula sa kanya. "Kami na ang bahala sa kanya. Ang buong pamilya mo ay nandito sa likod mo naghihintay." Tumingin si Leah sa paligid. Naroon si Doña Rosario, nakangiti ng buong pagmamalaki. Naroon si Kuya Ramon na nagdala pa ng mainit na salabat para sa kanyang boses. At naroon si Zoe na seryosong-seryoso sa kanyang tungkulin bilang tagabantay. At higit sa lahat naroon si Miguel, hawak ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay nagsasabing, "Kaya mo yan." Bago ka lumabas, sabi ni Miguel, may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa mga singsing at mga pangako. Pero gusto kong malaman mo, Leah, mahal kita. Mahal na mahal kita. At gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama mo at ni Hope. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang deklarasyon, isang pangako. Naiyak si Leah at niyakap siya ng mahigpit. "Mahal din kita, Miguel," isang production assistant ang sumigaw. Leah Cruz, 5 minutes.
Huminga siya ng malalim. Hinalikan niya sa noo, si Hope, niyakap si Zoe at tumingin kay Miguel sa huling pagkakataon. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa dilim sa gilid ng entablado. And now, ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to the voice that captured the heart of the nation. Sa kanyang paghakbang patungo sa liwanag, sinalubong siya ng dagundong ng libu-libong palakpak. Nakakasilaw, nakakabingi. Sa isang saglit na alala niya ang ballroom, ang mapanuyang mga mata, ang kahihiyan. Ngunit nang tumingin siya sa mga manonood, hindi pangungutya ang nakita niya, kundi paghanga. Mga taong may hawak na mga banner na may pangalan niya. Mga taong nakangiti. Lumapit siya sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Marahil marami na kayong narinig tungkol sa akin itong mga nakaraang linggo. Maraming kwento, maraming salita. Huminga siya ng malalim. Ngayong gabi, hahayaan ko na lang pong ang aking musika ang magsalita. Sinimulan niya sa tinig mula sa abo. Sa bawat salita, sa bawat nota, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagbangon. Ang buong audience ay kumakanta kasama niya. Ito na ang kanilang awit. Ang awit ng mga taong minsay na dapa, ngunit piniling bumangon. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang bagong kanta. Ang susunod na awit ay para sa mga taong hindi sumusuko sa pag-ibig, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay pasimpleng tumingin sa backstage kung saan alam niyang nakatayo si Miguel. At para sa mga taong dumarating sa buhay natin para ipaalala sa atin kung paano muling umibig. Ang bagong kanta, isang awit ng pasasalamat at purong pagmamahal ay bumihag sa puso ng lahat. Sa kanyang huling kanta, habang ang mga palakpak ay hindi tumitigil, nagsalita siya sa huling pagkakataon. Isang taon na ang nakalipas, ako po ay isang kasambahay na buntis at walang kasiguraduhan sa buhay. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katatagan. Naniwala ako na ang pagiging ina ay katapusan ng aking mga pangarap. Pero nagkamali po ako. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang kanyang pamilya. Ang pagiging ina ang nagbigay sa akin ng lakas na mangarap muli. Ang kantang ito ay para sa aking anak, si Hope, at para sa pamilyang binuo namin mula sa mga piraso ng aming mga pusong nasaktan. Habang umaawit siya sa isang malaking screen sa likod niya, isang video na inihanda ni Miguel ang ipinalabas. Sa simula mga simpleng kuha lang ito, si Leah na nagpapatulog kay Hope sa duyan. Si Leah na nakikipaghabulan kay Zoe. Sa hardin, pareho silang tumatawa. Isang hapunan sa guest house, kasama si Doña Rosario at Kuya Ramon. Mga sandaling pribado, tahimik at puno ng tunay na kaligayahan. Nakita ni Leah ang mga imahe sa screen. Biglang nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namuo. Ngunit hindi siya huminto sa pag-awit. Sa halip ang kanyang boses ay lalong naging puno ng damdamin. Bawat salita ay isang pasasalamat. Naintindihan ng libu-libong manonood ang tunay na kwento. Hindi ito ang iskandalong isinulat sa mga dyaryo. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at pagbuo ng isang pamilya. Nang matapos ang huling nota, ang buong festival ground ay yumanig sa sigawan at palakpakan. Tumayo ang lahat, nagbibigay pugay sa babaeng nasa entablado. Yumuko si Leah, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng tagumpay. Tumakbo siya pababa ng entablado papalayo sa liwanag at sinalubong agad siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Miguel na karga-karga pa rin si Hope. You were incredible, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. We are so proud of you, Ate Leah, sigaw ni Zoe yumakap sa kanyang mga binti. Tumingin si Leah sa kanilang mga muka, ang pamilyang hindi niya hinanap, ngunit ibinigay sa kanya ng tadhana. Tumingin siya pabalik sa entablado, sa libu-libong taong nagmamahal sa kanyang musika. Ang entablado na minsan ay naging simbolo ng kanyang pinakamatinding kahihiyan, ngayon ay ang entablado na
ng kanyang pinakamatamis na tagumpay. Hindi na siya ang kasambahay na kumakanta sa dilim. Siya na si Leah ang tinig na bumangon mula sa abo, na sa wakas ay natagpuan hindi lang ang kanyang boses, kundi pati na rin ang kanyang tahanan.